Palagi bang palpak ang gawa mong puto? Gusto mo bang ma-achieve ang ganitong kakinis at maumbok na puto? At kasing sarap ng puto ng Goldilocks? Plus, additional tips para iwas palpak sa paggawa ng puto. So, kung gusto mong matutunan lahat yan, so please keep on watching. So, umpisahan natin sa wet ingredients. Gagamit ako ng 2 itlog. Crack muna natin isa-isa ang egg para in case may mabili kayong sira, hindi na ito mahalo sa mga goods na egg. So, gagamit na rin tayo dito ng 1 cup of sugar, 2 cups of evaporated milk. Ang kalahati ng can ay nagamit ko at yung kalahati naman ay nilagay ko muna sa ref. Maglagay na rin tayo ng 1/2 teaspoon salt at 1/2 teaspoon ng vanilla extract and 2 tablespoon of butter or margarine. Kung wala po kayong butter, you can use margarine. Dito pa lang sa ating wet ingredients, ay dapat lahat ng ating ingredients ay na-mix na nating maigi para maiwasan natin yung overmixing na nagkakos ng palpak na puto. Next naman ay ang ating dry ingredients. So, gagamit ako dito ng 2 cups of cake flour at 2 tablespoon of baking powder. Another tip, bago nyo ihalo yung baking powder, make sure na active yung inyong baking powder. So, paano nyo malalaman kung yung baking powder na ginamit nyo ay active pa? Sa mainit na tubig, maglagay kayo ng konting baking powder. Kapag yung inyong baking powder ay nagbubbles, it means okay pa ang inyong baking powder. At kung hindi naman nagbubbles, it means hindi na ito active. Itapon nyo na ang inyong baking powder kahit gaano pa karami. Ang inyong baking powder na ilalagay ninyo ay hindi talaga aalsa ang inyong puto. Next, paghahaluin naman natin ang wet ingredients at dry ingredients. Sa pagmimix ng dry at wet ingredients, madalas dito tayo pumapalpak dahil sa overmixing ng ating butter. Dahil kapag nakikita nating may buong-buo pa, ang mga flour ay tuloy pa rin ang paghahalo natin. Overmixing can cause soggy. So, ito yung mga puto na kapag kinain mo, pag kinagat mo ay dumidikit-dikit siya sa ngipin natin. Kaya naman, kung ayaw mo ng ganun ang kalalabasan ng iyong puto, make sure na hindi mo ito ma-overmix. So, kapag nakikita nyo na marami pang nabubuong flour sa paghalo nyo, okay lang po yan. May iba pa naman po tayong paraan para mawawala yung pamumuo ng mga flour. So, gagamit lang po tayo ng strainer para yung ating mixture ay magiging smooth. Second tip po or another tip sa pagpili po ng flour or flour, dapat alam mo ang absorption ng ability ng flour or flour dahil magkakaiba po yung brand ng flour or flour na binibili natin. So, magkakaiba po ang absorption ability niya. So, dito ay gumamit ako ng 1 cup ng flour or flour which is equivalent to 1 cup of milk. So, ito lang po yung gagawin natin sa mixture. I-mekos-mekos lang natin sa strainer para mawala yung pamumuo ng ating flour. So, ayan, nakikita nyo, smooth na po yung ating mixture. Wala na po tayo nakikitang buong buo at dapat ganito yung consistency ng inyong mixture or batter. Hindi na rin po masyadong malapot at hindi rin po masyadong malagnaw. Kung sa tingin nyo, ang inyong mixture ay masyadong malapot, ay pwede naman po ninyong i-add or mag-add po kayo ng milk hanggang sa makuha nyo ang tamang consistency ng inyong mixture. Next naman ay maglalagay tayo ng mixture sa ating molder. So, make sure na yung molder natin ay malinis at dry.
Hindi na natin kailangan mag-grease dahil yung ating mixture ay may halo ng butter or margarine. Hindi na natin kailangang mag-grease dahil yung ating mixture ay may halo ng butter or margarine. As long as may butter or oil yan, ay hindi na yan didikit sa ating molder once i-unmold na natin yan sa molder. Pero kung may doubt kayo na didikit, pwede naman kayong mag-grease ng oil or margarine sa puto molder. So, another tip, dapat yung tubig ay kulong-kulo na. Dapat yung dami ng tubig ay below lang. Kapag sobrang dami naman ng tubig, ay pwede rin mag-cause ng sagi sa inyong puto. At para malaman natin kung luto na ba ang ating puto, ay gagamit tayo ng toothpick or stick para malaman natin kung yung gitna ba nito ay luto na. Kung nakita nyo na wala nang basa or wala nang sumabit sa ating puto, ay pwede na tayong maglagay ng cheese. Ang ginamit ko dito ay Eden cheese. After 2 minutes ay ito na nga ang ating puto. O di ba napaka-perfect ng puto natin. So ang ginamit ko ditong cheese ay Eden. So kung napapansin niyo, after 8 minutes ko pa nilagay kasi yung Eden cheese ay madaling mag-melt. So hayan na, na-unmold ko na ang ating mga puto. Yung iba dito nakain na. So ito na lang yung natira. So tingnan nyo naman kung gaano kakinis. Grabe, ang kinis talaga. At gaano kalambot yung puto na nagawa ko. So, makikita nyo dito na yung loob niya ay napaka-perfect talaga. As in, perfect na perfect para sa akin. Ang sarap nga niyang paglaruan or pinipinch mo yung puto. Parang ayaw mo nang tumigil sa pagpinch kasi ang lambot-lambot niya. So, nakikita nyo naman, hindi siya sagi at hindi siya malagkit at hindi rin siya bagsak. So, tikman natin. Oh, grabe, sarap. So, sana ay may natutunan kayo sa akin sa paggawa ng puto cheese. At kung hindi man ma-perfect, pwede naman kayong mag-try and try hanggang maging successful yung paggawa nyo ng puto. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa akin, you can subscribe and hit the notification bell para updated ka na po sa mga bagong videos ko. Paki-like na rin po itong videos ko at yung ibang mga videos na mga nagawa ko na po. Hindi pa rin po ako tumitigil sa pag-pinch ng puto cheese. Kasi ang lambot niya po talaga, ang sarap talaga niyang paglaruan. Nakakaaliw. Parang enjoy na enjoy ko yung puto na nagawa ko.